May dalawang paraan para mai-combine sila. Hello mga ka-toolbox! Welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan natin kung pwede bang pagsamahin ang dalawang klase ng battery. Specifically, ang lead-acid na klase ng battery. So kapag sinabing lead-acid, ang tinutukoy nito ay ang tatlong klase ng battery. Una, ang flooded, ikalawa, ang AGM, at ang pangatlo ay ang gel type. Meron tayong mas detailed explanation sa clarification tungkol sa pagtawag ng flooded battery na lead acid. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng video. So marami ang nagtatanong sa akin kung pwede daw bang pagsamahin ang battery na flooded at ang battery na gel type. So background muna tayo sa dalawang klase ng battery na ito. Una sa lahat, ang flooded battery na kilala rin bilang wet cell battery ay ang traditional na type ng baterya. May liquid electrolyte siya na kailangang regular na i-check at dagdagan ng tubig. Kadalasan, ito ang makikita natin sa maraming sasakyan at ginagamit din dahil sa mas mababang presyo nito. On the other hand, ang gel battery naman ay mas advanced. Ito ay sealed. Hindi tumatagas ang electrolyte dahil sa gel consistency. Mas ideal ito sa mga deep cycle application, gaya ng solar power setup o kaya kahit sa mga off-road na sasakyan. Pwede nga bang pagsamahin ang flooded battery at gel type battery sa isang system? Technically, posible pero hindi siya ideal. May dalawang paraan para mai-combine sila pero medyo lugi nga lang sa part mo. It's either sundin mo ang charging voltage ng flooded or sundin mo ang charging voltage ng gel type battery. Ganito kasi yan ka-toolbox. Silang dalawa ay may magkaibang value ng charging voltage. Ang flooded battery ay gumagamit ng maximum charging voltage na 14.6 volt. Samantala, ang gel type battery ay nasa 14.4 volt lamang. Itong maliit na 0.2 volt na difference ay malaki na ang epekto sa battery sa kanyang lifespan. So, kung pagsasamahin mo sila at susundin mo ang charging voltage ng flooded battery, siguradong mas madaling masira ang gel battery mo. Pero kung ang voltage naman ng gel battery ang susundin mo, ay hindi naman makakaabot lagi sa full charge ang flooded battery mo. So, para itong isang sugal, either masisira agad ang gel battery mo dahil sa taas ng voltage na gagamitin mo, or yung hindi mapupuno ang flooded battery mo dahil mababa lang ang charging voltage. Finally, to answer the question, pwede bang pagsamahin ang flooded at gel battery? Technically, yes, pero hindi recommended. Kung gusto mong mas maayos at mas tatagal ang lifespan ng battery mo, iwasan na pagsamahin ang magkaibang klase ng battery. Mas maganda kung pumili ka na lang ng isang type para mas efficient ang system mo. So, kung gusto nyo ng more solar tutorials or may iba pa kayong questions, just comment below at mag-subscribe ka na rin sa channel. So hanggang sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabi, dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may laman din itong kaalaman pang electrical. Thanks for watching ka-toolbox and see you on our next video.